Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito't sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Muli nating ipinagpapatuloy ang karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan ngayong Martes ng ika-7 linggo sa karaniwang panahon. Bakit ika-7 na agad, ano? Nasaan yung 6? Ang una pong linggo sa karaniwang panahon ay naipagdiwang na natin pagkatapos ng Baptism of the Lord. Pagkatapos ng Christmas season, yun ano, hanggang sa ika-6, bago naman mag-Ash Wednesday. So, nung January hanggang sa mga bandang Marso. Pumasok ang Lent, Quaresma, Holy Week, tapos Easter. Kaya pagkatapos ng Pentecost, karaniwang panahon na po uli. Kaya berde na po ulit ang kulay natin ngayon. Sa panahong ito po natin ipinagdiriwang ang public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa mga pagbasa po natin ngayon, napakinggan natin ang wisdom ng pagsusuri kung saan ba talaga nanggagaling ang mga alitan. Saan ba nanggagaling ang mga away? Ang sabi po ni Apostol Santiago sa unang pagbasa, ang pinagmumulan ng paglalaban-laban ay masasamang nasa, ill will. Ito ang maganda sa letter of James, no? Parang mga kawikaan o proverbs of the New Testament. Nire-recognize po niya ang human desire na gagawin ng lahat, makuha lamang ang gusto, na kung minsan ay dala ng inggit. At pag na-frustrate, ay nagtutulak sa paggawa ng masama. Ayon sa kanya, kay St. James, nangyayari ito kasi, una, wala tayong kapakumbabaang humingi. Ang alam natin ay magmanipula para makuha ang ating gusto. Ni hindi tayo nagsasabi. Para nga naman kung hindi ibigay, hindi tayo masyadong masasaktan. Eh yun pala kaya hindi binibigay, ay dahil hindi naman tayo nagsasabi. Hindi natin malunok ang ating pride para humingi.
sa pag-aakalang mine-maintain natin ang ating dignity. Paano nila malalaman kung hindi tayo magsasabi? Hindi naman siguro sila manghuhula. Paano bibigay sa atin kung hindi natin hihingin? Ayun nga, dinidiskartehan na lang natin na magmukhang sila pa ang may gustong ibigay sa atin ang gusto sana nating hingin. Para wala na ring utang na loob. Ibinigay mo di tinanggap ko. Nakakahiya namang hindi tanggapin, di ba? Mga ganyan pa yun sinasabi natin. Parang utang na loob pa ngayon ng nagbigay. Na-master na po natin ang sining na ito. The cunning art of gaslighting and manipulation. Ikalawa, nangyayari po ito kasi kung humihingi man tayo, masama naman ang ating layunin. Gagamitin lang pala natin sa kalayawan dahil sa ating kapalaluan. Laban daw po sa Diyos ang kapalaluan. Ang tinutulungan ng Diyos ay ang mapagpakumbaba. Sa Ebanghelyo, ang paalala ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga alagad ng madatna niya silang nagtatalo-talo tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kaya ano po ang dapat gawin? Tanggapin ang pinakamaliliit sa atin. Ang pagtanggap po kasi sa kanila ay pagtanggap sa Kanya at sa nagsugo sa Kanya. Bukod dito, ano pa po ang nararapat gawin? Ayon po kay Apostol Santiago, linisin daw po ang puso't mga kamay. Ang pagmimithi po kasi ay nagmumula sa puso at ine-execute ng mga kamay. Ang sabi pa po niya, mamighati kayo at manangis. Palitan ng pagluha ang halakhakan. Ibig sabihin, i-grieve po natin yung mga hindi na natin makukuha na dikta ng ating pag-iimbot at kapalaluan. At yakapin ang mas malalim na kaligayahang hatid ng kapakumbabaan. Itataas po ng Panginoon ang nagpapakumbaba. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magpakumbaba at itaas kapiling mo sa kalwalhatian ng Ama.